So, good day to each and everyone. My name is Yasha Rosa Chowa and today po ay tatalakayin ko ang buod or synopsis ng novelang Noli Me Tangere na isinulat ni Dr. Sarzal. So, the Noli Me Tangere was consist of 63 chapters and an epilogue. And ang pamagat ng unang kabanata nito ay isang pagtitipon. Katulad nga ng pamagat ng unang kabanata, sinisimulan ang istorya or kwento nito sa isang pagtitipon sa bahay ni Santiago de los Santos or mas kilala bilang Kapitan Tiago. So, itong pagtitipon na ito ay ginanap sa huling araw ng Oktubre. And itong celebration na ito ay ginanap bilang pag-welcome or welcoming party ni Crisostomo Ibarra mula sa pagbabalik niya galing Europa after ng 7 years niyang pag-aaral doon. So si Crisostomo Ibarra ay anak ni Don Rafael Ibarra, which is kaibigan ni Kapitan Tiago. And si Kapitan Tiago ay ama-amahan ni Maria Clara. And si Maria Clara ay fiancé ni Crisostomo Ibarra. So sa pagtitipon na yon ay may mga bisita. Maraming bisita or mga kilalang bisita. Isa na roon si Padre Damaso, isang Franciscan friar or isang pari. Siya yung pari or head priest, parish priest ng San Diego, ng simbahan nila sa San Diego. And si Padre Sibayla, isang batang Dominikanong pare sa nanay talaga naman siya sa Binondo. And si Senyor Guevara, isa siyang matandang tiniente, lieutenant siya ng mga Guardia Civil sa bayan ng San Diego. Andun din si Don Tiburcio de Espadaña, which is isang quack doctor. Isa siyang Spanish bogus physician. And ang asawa niya, andun din ang asawa niya, si Doña Victorina. Isa siyang mapagpanggap na Indio. Isa siyang Filipino na nakapag-asawa ng Spanish, which is si Don Tiburcio. And the way she acts is, grabe niyang i-degrade ang mga Filipino. And feeling niya sa sarili niya is nakakataas siya. And isa siyang, since nakapag-asawa siya ng Spanish, is feeling niya sa sarili niya, Spanish na rin siya. So, Ibarra, upon his arrival sa reception or sa pagtitipon, produced a favorable impression among the guests except kay Padre Damaso. And si Padre Damaso is naging hostile siya kay Ibarra. He was rude to him. And in accordance to German custom, since galing Europa si Ibarra is, una niyang ipinakilala niya ang sarili niya sa mga babae. So, during the dinner, the conversation centered on Ibarra's studies and travels abroad. But Padre Damaso was in bad mood because he got a bony neck and the hard wing of the tinola or the chicken tinola na giserve nila doon sa pagtitipong iyon. So, due to this, dito sa kabadripan niya is ginadiscredit niya lahat ng sinasabing achievements and kwento ni Ibarra. So, after dinner, umalis si Crisostomo sa bahay ni Kapitan Tiago para bumalik na sa kanyang hotel na pinagstayan. And along the way, nakasalubong niya si Senyor Guevara or si Lieutenant Guevara. And naikwento ni Senyor Guevara sa kanya yung nangyari sa tatay niya, kay Don Rafael. Ang sabi niya, Don Rafael was a rich and brave man. And alam niyo kung bakit namatay si Don Rafael? Because he defended a helpless boy to the brutality of a illiterate Spanish tax collector. And habang ipinagtatanggol ni Don Rafael itong helpless boy na ito, is di niya sinasadyang na itulak itong tax collector. And eventually, nang itulak niya ito, is may something na nakatusok doon sa tax collector na naging sanhi ng pagkamatay ng tax collector. And dahil doon is nakulong si Don Rafael, and sa loob na ng kulungan siya namatay sadly. Doon niya na nakuha ang mga huling sandali ng kanyang buhay. So, Don Rafael was buried in a consecrated ground sa isang sementeryo. But then, dahil sa mga chismis na ipinalaganap ng mga kalaban ni Don Rafael is ipinahukay yung labi niya at ipinaalis doon sa sementeryong iyon. So, dahil doon,
sa mga sinabi ni Lieutenant Guevara is pinagpasalamat si Crisostomo sa kanya and ipinangako niya, he vowed na malaman niya kung anong nangyari doon sa tatay niya and siguro mabigyan na rin ng hustisya ang tatay niya, parang ganon. And after that, no, kinabukasan is binisita ni Crisostomo si Maria Clara, and habang nag-uusap sila, Maria Clara is jokingly gatis niya si Crisostomo na, siguro nakalimutan mo na ako kasi madaming mga babae sa Germany, madaming magagandang babae sa Germany, sabi ni Maria Clara. And guess what? Anong sinabi ng ating boy? Sabi niya, ikaw pa rin ang laman ng aking puso, ikaw pa rin ang iniibig ko. Diba? Sabi niya is, he will never forgotten her kasi nga, yun, love niya. Okay, so after the romantic reunions with Maria Clara, no, Ibarra went to sa sementeryo ng San Diego, and nung pagdating niya doon is nakita niya yung grave digger o yung tagapag-alaga ng mga puntod sa sementeryo. And that day was November 1, All Saints Day. And at the cemetery, no, nakita niya yung tagapag-alaga ng puntod, and ang sabi ng tagapag-alaga ng puntod is wala doon sa sementeryong iyon yung labi ni Don Rafael kasi ipinahukay daw yung labi niya para ilipat sa isang Chinese cemetery. And but nung araw na ililipat na yung katawan ni Don Rafael sa Chinese cemetery is maulan nung gabing yun. And then yung katawan ni Don Rafael is mabigat and nabitawan ng grave digger. And nung nabitawan niya, sabi niya, ay, ayoko na, mabigat siya masyado, hindi ko siya kayang buhatin. So nag-decide siya na itapon na lang doon sa lake, hindi na siya ilibing ulit doon sa Chinese cemetery na dapat paglilibingan niya. And upon learning this, nagalit si Crisostomo kasi feeling niya, grabing disrespect ang ginawa dito sa tatay niya. And dahil doon, Ibarra was angered upon learning the grave digger story. So, nagalit siya and umalis siya doon sa sementeryo. Habang paalis siya sa sementeryo, nakasalubong niya si Padre Salvi. Isa din siyang Franciscan prior ng parish ng San Diego. And dahil nandilim bigla yung mga paningin ni Ibarra dahil nga sa nangyari sa tatay niya, is sinuntok niya bigla si Padre Salvi. Sabi niya na, grabing pagdi-disrespect nyo doon sa ginawa nyo sa remains ng tatay ko. Bakit nyo binaboy yung katawan ng tatay ko, ganon. And then sabi ni Padre Salvi na hindi daw siya yung may gawa nun, kundi si Padre Damaso, yung predecessor niya doon sa yung pinalitan niya. Yung pinalitan niyang parish prior ng San Diego. So, nung nalaman ni Ibarra na hindi pala si Padre Salvi yung may gawa nun, is umalis na siya. Convinced na siya dun sa innocence ni Padre Salvi. So, in his town, habang nasa San Diego si Ibarra is naka-meet siya ng mga tao, ng mga interesting people. Isa na dito si Pilosopong Tasio or Tasio the Sage. Yung iba is tinatawag siyang Tasio the Lunatic kasi sobrang advanced ng thinking ni Pilosopong Tasio is hindi na siya normal sa paningin ng ibang tao. Yung utak niya kumbaga is hindi pang doong century lang, parang sa futuristic na yung utak niya, and some people is hindi nagigets yun and sinatawag siyang baliw. And si Pilosopong Tasio is a progressive school teacher who complained to Ibarra that the children were losing interest in studies because of the lack of proper schoolhouses, yung walang classrooms, walang matitinong schools kasi sa labas sila nagkaklase, and the discouraging attitude of the parish priest towards the teaching of Spanish and the use of modern methods of pedagogy. So, ang sabi ni Pilosopong Tasio kay Ibarra na karamihan sa mga students is nawawalan na ng interest sa pag-aaral. Konti na lang daw yung pumapasok since nadi-discourage sila sa kawalan ng mga classrooms sa paaralan yun, and also doon sa pagdi-discourage ng mga
pari sa the way ng teaching ng mga teachers nung time na yun. And also, nakilala niya rin ang Gobernador Silos ng lugar na yon, which is this Gobernador Silio is spineless. Kumbaga, lagi lang siyang ginakiter niya lang lahat ng mga request ng mga parish priest, including na dito yung pag may ginawang hindi maganda yung mga pari is pinagtatakpan niya yun. Kumbaga backbend na siya, masyadong nakaluhod na sa mga pari. Kaya siya tinawag na spineless. And also nakilala niya din dito si Don Filipolino, which is yung Teniente Mayor ng San Diego. And siya din yung leader ng mga liberal faction in that town. And also nakilala niya din si Don Melchor. Don Melchor is ang kapitan ng Guardileros or yung town police, mga town police sila. And then yung nakilala niya din yung mga former gobernador Silos, which is citizens din ng San Diego na sila Don Basilio and Don Valentin. And one of the most tragic story sa novel na ito ay ang story ni Sisa. So like I said, one of the most tragic stories na andoon ay yung storyline ni Sisang Baliw. So si Sisa ay isang dating mayamang babae, maganda ang kanyang buhay, but then nakapag-asawa siya ng gambler. Unfortunately, itong husband niya is inubos lahat ng resources nila, kaya naghirap yung buhay nila. And then dahil doon ay nagkasakit si Sisa. And then later on, the end of the story is nabaliw si Sisa because of yung pagkawala ng dalawang anak niya. Itong dalawang anak niya ay si Crispin at si Basilio. They were, sacristan sila sa parish ng San Diego. They are working for a minimum or very small wage lang. Malit lang yung binibigay na sahod sa kanila, but then tinitiis nila yon para may pangkain sila, may pangtustos sila, may pang-support sila doon sa may sakit nilang nanay. And then, while nagtatrabaho itong dalawa, they were bullied by the chief sexton. And then, gi-accused sila nung sacristan mayor na nagnanakaw daw sila doon sa donation box, doon sa mga sa pare, sa mga padre. Then, nanakaw daw nila yung mga donation sa mga tao. And then, nung naramdaman nilang ina-accuse na sila, nung papatakas na sila, unfortunately is nahuli silang tatakas. So, nahuli si Crispin. Nung mahuli si Crispin is he was tortured until he died. But then, si Basilio is nakatakas. Fortunately, nakatakas siya. But nag-harbor siya ng ill feelings dahil habang tumatakas siya is naririnig niya yung mga sigaw and yung iyak ng kanyang kapatid na si Crispin. So, nung nawala itong magkapatid, namatay si Crispin nang hindi nalalaman ng kanilang nanay, and then hindi na mahagilap si Basilio dahil naging wanted na siya, is nabaliw si Sisa ng tuluyan. Nabaliw siya, umiyak ng Crispin, Basilio, mga anak ko. Ganun po, nabaliw siya in the end of the story. Sa kabilang dako naman, sa kabilang side ng story is Kapitan Tiago, Maria Clara, and Tia Isabel or Aunt Isabel, which is yung nag-alaga kay Maria Clara nung bata siya, nung namatay yung nanay niya, arrive in San Diego. Ibarra and his friends has a picnic beside the lake. So, nagpicnic sila sa tabi ng lawa. Ang andoon is si Maria Clara, si Ibarra, yung friends ni Maria Clara, si Sinang, si Iday, si Neneng, pati si Victoria, and also kasama ni Maria Clara bilang chaperone si Aunt Isabel or si Tia Isabel, and also si Kapitana Tika, which is yung nanay ni Sinang, and also yung foster sister or kapatid ni Maria Clara. And also andun din si Albino, the ex-theological student, yung parang magpapare na student, pero umalis siya. And this, si Albino is may lihim na pagtingin kay Sinang. And also, andun din si isang boatman, yung bankero nila, named Elias. And small trivia, a little trivia, no? Si Elias is meron siyang special chapter sa Noli Me
Tangere doon sa original version niya ni Dr. Jose Rizal ng novel. Meron siyang special chapter doon. But then, due to financial crisis, no, financial circumstances, is natanggal yung chapter na yon, tinanggal ni Dr. Jose Rizal para makapag-reproduce yun kasi kulang yung pera ni Dr. Jose Rizal. And then this special chapter is tatalakayin siya ng next reporter. I heard. So, let's see. So, habang nagpipiknik sila, merong scene doon na nakikipaglaban si Elias sa isang crocodile na parang nandoon sa mga fish corals. Andun sa tabi na, since nasa lawa sila, may crocodile doon. Then, nakipaglaban si Elias doon sa crocodile. But then, hindi natalo ni Elias yung crocodile. So, malapit na siyang kainin. Buti na lang, napatay ni Ibarra yung crocodile. The saving Elias' life. So, nung araw na yon is gisave ni Ibarra yung buhay ni Elias. So, thankful na si Elias kay Ibarra. And then, at the same day din na yon, after nung incident na yon, is kumanta si Maria Clara. Kinantahan ni Maria Clara yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga friends niya, and sila Ibarra ng isang kanta. Binigyan siya ng isang kanta titled The Song of Maria Clara. So, Maria Clara's song is about, about siya sa love for the country. And it mainly talks about how pangit it is to die if it's not for your native land. She said here na sweet is death for one's native land. So, ayun. So, after her song, after Maria Clara's song, no, and the crocodile incident is, umalis na sila doon sa lawa and nagkaroon ng pagtitipon ng lunch or ng kainan. And then doon sa kainan na yon ay andon yung si Kapitan Basilio, which is yung former Gobernador Silio, which is yung nabanggit ko kanina na naging kaibigan ni Ibarra habang andun siya sa San Diego, which is si Kapitan Basilio is yung tatay din ni Sinang. And then yung Alferez or yung lieutenant ng Guardia Civil, yung head ng Guardia Civil sa San Diego, and then ibang mga officials ng San Diego. And then, when the meal is over, and Kapitan Basilio, when the meal is over, yung natapos na yung pagkainan, si Ibarra pati si Kapitan Basilio, which is yung Gobernador Silio before, and then yung tatay ni Sinang, is naglaro ng chess, while Maria Clara and her friends played the Wheel of Chance. And it is, game siya based on fortune telling siya. And as the girls were nag-enjoy na sa paglaro is biglang dumating si Padre Salvi. And then pinunit niya yung book na pinaglalaroan ng mga girls, yung katuwaan ng mga girls. Since yung fortune telling is about siya doon sa fortune telling book. And then he said na itong paglalaro daw nila is hindi siya maganda and isa daw siyang kasalanan. Hindi ko alam kung bakit siya maging kasalanan, pero isa daw siyang kasalanan, maybe because parang since padre siya is na ano yung teaching ng Christianity nila dahil doon sa fortune telling book na yun. And then, shortly after, a sergeant and four soldiers or the Guardia Civil, 4 na Guardia Civil is dumating doon sa pagtitipon. And they are looking for Elias. And if we recall, si Elias yung bangkero at kaibigan or yung bangkero na gisave ni Ibarra doon sa crocodile attack, 'di ba? Andun sila sa lawa. So, andun yung mga Guardia Civil para hulihin si Elias kasi daw meron siyang kaso na inassault niya daw si Padre Damaso and also throwing the Alferez into a mud hole sa Putikan. Tinulak niya daw yung Alferez sa Putikan, kaya yun ang kaso niya kaya siya huhulihin ng mga Guardia Civil. So, nung dumating yung mga Guardia Civil, buti na lang is nakatakas si Elias. So, Elias disappeared and then the Guardia Civil went away empty-handed. So, hindi nila nahuli or nakuha si Elias. And during the picnic, also, Ibarra received a telegram from the Spanish authorities notifying of the approval of his donation of a schoolhouse for the children of San Diego. So, nung nag-usap sila ni Pilosopong Tasio, nabanggit ni Tasio na
nagkukulang na daw yung interest sa mga bata na mag-aral dahil sa kakulangan ng classrooms. And then ngayon, since madami namang pera si Ibarra, is nag-decide siya na mag-donate. So, nilakad niya yun into legal process. And then ngayon, dumating yung telegram para kay Ibarra na go signal na pwede ka nang mag-donate ng pagpapatayo ng classrooms doon sa para sa mga kabataan ng San Diego. So the next day is binisita ni Ibarra si Pilosopong Tasio para i-share yung balita na uy, nag-go signal ng ganito ganyan. So i-share yung magandang balita. But then nadatnan niya si Tasio na nagsusulat siya ng hieroglyphics. And then nagtaka siya. But then inexplain ni Tasio na kaya ko ito isinusulat para hindi siya para sa atin but para siya sa mga future generations and para malaman nila na there are ancestors, merong mga tao nung time na yun na hindi tulog, ng mga mulat sa mga karahasang nangyayari sa time nila. And the reason bakit niya isinulat into hieroglyphics yung mga yon is because ayaw niyang malaman ng mga Spanish na may ginagawa or may sinusulat silang ganun kasi 'di ba nung time na yun once na may propaganda na lumalaganap against the Spanish government is sinusunog or sinisira nila. So upon the project so si Tasio is pessimistic siya na matatapos ni Ibarra using his own expense yung schoolhouse or yung school na pinapatayo niya, yung project na pinapatayo niya. Pero thankfully due to the supervision ng isang architect na si architect Nor Juan or Don Juan is nag-continue yung project and eventually natatapos na rin siya. So meanwhile, San Diego was merrily preparing for its annual festa in honor of its patron Saint San Diego de Alcala, whose feast day is on the 11th of November. And on the eve of the fiesta, hundreds of visitors arrived from nearby towns, and there were laughters, music, exploding bombs, feasting, and some moro-moros. So the music was furnished by 5 brass bands, including na dito yung famous na Pagsanhan Band owned by the Escribano Miguel Rivera and 3 other orchestras. So the morning of the fiesta, there was a high mass in the church officiated by Padre Salvi. And Padre Damaso was the one who gave the long sermon. And ang sabi niya dito is, on the evils of the times that there were caused by certain men who is ginayuse nila yung education para mag-spread ng pernicious ideas among the people. So parang sinasabi niya dito is nilipatama siya para kay Ibarra. And after Padre Damaso's sermon, the mass continued by Padre Salvi, and Elias quietly moved to Ibarra, who was kneeling and praying by Maria Clara's side, and warned him. Binalaan niya si Ibarra to be careful during the ceremony of the pagbubukas nung school kasi parang may na-heard siya na plot against Ibarra na papatayin si Ibarra gamit. So, sabi ni Elias is, so he suspected that the yellowish man na nag-built nung derrick is the one na binayaran para patayin si Ibarra. And true to his suspicion nga, later in that day habang andun si Ibarra sa ilalim ng derrick is, nag-collapse bigla yung derrick, yung scaffolding. And then, buti na lang, Elias is quick as a flash. And he pushed aside Ibarra para hindi siya matamaan ng derrick, thereby saving his life. And the yellowish man was the one na crush under that derrick na nahulugan ng mga scaffolding. And some Tuesday near that night, under a decorated kiosk, is a sad incident occurred. And the arrogant Padre Damaso, speaking in the presence of many guests, insulted the memory of Ibarra's father, which is dito na nagsimula yung kalbaryo ni Ibarra. At dahil dito sa pang-iinsulto ni Padre Damaso sa tatay ni Ibarra is nag-init ang ulo niya. And bumalik sa lahat yung mga nafe-feel niyang ill emotions against the pare. And because of that, biglang napatayo si Ibarra sa kinaupuan niya and knocked down the fat friar with his face. So sinuntok niya yung matabang pare. And then after niya masuntok is nakapulot siya ng matalas na kutsilyo, and buti na lang napigilan siya ni Maria Clara, kung hindi is mapapatay niya itong pare.
And dahil dito sa ginawa ni Ibarra is dalawa lamang ang naging resulta niya. Una is yung engagement niya kay Maria Clara was broken. So, gi-break ni Padre Damaso yung engagement between Maria Clara and Crisostomo. And he was excommunicated. Fortunately, the liberal-minded Governor General visited the town and befriended Ibarra. He told the young man not to worry, and he persuaded Capitan Tiago to accept Ibarra as son-in-law and promised to see the Archbishop of Manila to lift off the ban of his excommunication. So the fiesta was over, and Maria Clara became ill. So nagkasakit si Maria Clara after the incident, and she was treated by the quack Spanish physician. Maalala natin, nabanggit natin sa mga unang kabanata si Don Tiburcio de Espadaña, yung Espanyol na asawa ni Doña Victorina na isang mapagpanggap na Indio. So habang ginagamot ni Don Tiburcio si Maria Clara is inintroduce ni Doña Victorina kay Kapitan Tiago, ang isang batang Spaniard, na yung batang Espanyol na pamangkin ni godson ni Padre Damaso, na si Alfonso Liñares de Espadaña. Isa din siyang pinsan ni Don Tiburcio. And si Liñares ay walang pera and jobless, wala din trabaho, na galing sa Espanya. He came to the Philippines in search for a Filipino heiress, and na kung saan maghanap siya ng tagapagmana na papapakasalan para makuha niya yung yaman. And both Doña Victorina and Padre Damaso sponsored his panliligaw kay Maria Clara. But later on, hindi naman pumayag, hindi naman nag-respond pabalik si Maria Clara sa lahat ng panliligaw ni Liñares sa kanya. So just like the story of Sisa, there is also another tragic story in the novel, which is yung story ni Elias. So, ikunento ni Elias ito kay Ibarra, some 60 years ago daw, is yung lolo niya is bookkeeper siya sa isang Spanish commercial firm in Manila. So, medyo may kaya since meron siyang trabaho na disente. And then, wrongly accused itong lolo ni Elias na sinunog niya daw itong warehouse ng firm na pinagtatrabahuan niya sa Manila. And then, because of that, is pinahiya siya. He was flogged in public, and then he was left on the streets to die. Kasi nga, malapit na, since binugbog siya sa public, tinorture sa public, is malapit na siyang mamatay. So, iniwan lang siya doon sa street para hindi siya mapagamot. And then, itong grandmother ni Elias is buntis nung time na yon. Since buntis itong grandmother ni Elias nung time na yon, is she begged for alms. She begged for charity, kumbaga. She begged for another chance para sa asawa niya. And she became a prostitute in order to support his sick husband and their son. So after giving birth to her second child, and the death of her husband, nang namatay na yung asawa niya, is she fled. Umalis siya doon sa lugar nila. And with her naninirahan sila sa bundok with her 2 sons. So, years later, the first boy became a dreadful tulisan named Balat. Yung kuya, yung matanda. He terrorized the provinces. One day, he was caught by the authorities. So, nahuli itong tulisan na si Balat. His head was cut off. So, pinugutan siya since gina-terrorize niya daw yung provinces, And it was hung from a tree branch in the forest. On seeing this, so nung nakita ng grandmother ni Elias ito, nung nakita niya yung nangyari sa anak niya, sa ulo ng anak niya, is namatay ito dahil sa shock. So, nung yung kapatid ni Balat is kind-hearted, so mabait siya. He fled and became a trusted laborer in the house of a rich man in Tayabas. So, nagtrabaho siya sa isang mayaman na pamilya. He fell in love with the master's daughter. And the girl's father, enraged by the romance between her daughter and the katulong, he investigated his past and found out the truth. The unfortunate lover, Elias' father, was sent to jail. Ipinakulong itong tatay ni Elias. And then, itong mother naman, the girl gave birth to twins. A boy
and the girl. Si Elias yung lalaki. Their rich grandfather took care of them. So, yung tatay ni ate girl yung nagpalaki kay Elias. And it was kept as a secret yung origin ni Elias, pati nung anak, ay yung kakambal niya. So, Elias was educated in the Jesuit College in Manila. And while his sister studied in La Concordia College. So, may pera sila nung time na yon. Nakapag-aral pa sila. They live happily until one day, owing to certain dispute over money matters, distant relatives exposed their shameful birth. So, ipinahiya sila ng kanilang ibang kamag-anak. And they were disgraced. An old male servant whom they used to abuse was forced to testify in court, and the truth came out that he was their real father. So may binayaran yung kamag-anak nila na mag-act doon sa court na angkinin si Elias pati si yung kambal niya, since yung totoong tatay ni Elias is nakulong. Elias and his sister left Tayabas to hide their shame in another places. One day, his sister disappeared. Elias roamed from place to place to find her, and he heard that a girl answering to his sister's description was found dead on the beach of San Diego. Kaya siya napunta sa San Diego. And dahil doon, nakilala niya si Ibarra. So, itong mga kalaban ni Ibarra is, they left no stone unturned. So, ayaw nilang tigilan si Ibarra. They engineered an attack. So, nag-organize sila ng attack sa mga Guardia Civil, and they alerted the alferez na humanda ka kasi aatakihin ka this night. And then, para pag nag-failed yung attack na yon is maisisi nila kay Ibarra, which is nagtagumpay sila sa planong yon. And upon learning this, si Elias, sinunog niya lahat ng mga papeles na makakapag-incriminate kay Ibarra. Ganun siya kagandang kaibigan or kabait na kaibigan. So, dahil din doon is isinali niya ng sunugin yung bahay ni Ibarra. Then, he went to prison and helped Ibarra escape. So, ginawa niyang distraction yung pagkakaroon ng sunog doon sa bahay ni Ibarra para maitakas si Ibarra. So, he and Ibarra jumped into a bangka loaded with zacate grass. Ibarra stopped at the house of Capitan Tiago to say goodbye to Maria Clara. So, yung sa pagpapamamaalam ni Ibarra kay Maria Clara, no, sinabi ni Ibarra na, okay lang, pinapatawad na kita kasi binigay mo yung letters ko para sa'yo. So, in defense naman ni Maria Clara, on her part, no, he revealed that those letters were exchanged with the letter from her late mother, Pia Alba, which Padre Salvi gave her. And from this letter, nalaman niya na ang tunay niyang tatay is si Padre Damaso. So, ni-rape ni Padre Damaso ang nanay ni Maria Clara. So, after bidding farewell, Ibarra returned to the bangka. He and Elias paddled up to the Ilog Pasig towards the Laguna Bay. A police boat with the Guardia Civil on board pursued them as their bangka reached the lake. So, hinabol sila hanggang sa nung makarating sila sa lake. So, sinabihan ni Elias si Ibarra na magtago ka sa ilalim ng mga zacate grass para hindi ka makita ng mga soldiers. As the police boat was overtaking the bangka, Elias jumped into the water and swam swiftly. So, tumalon si Elias sa bangka and lumangoy para ma-divert yung attention ng mga pulis sa kanya, and hindi nila mahuli si Ibarra. And nung tumalon si Elias sa bangka, pinagbabaril na ng mga gwardiya yung dagat, and unfortunately natamaan si Elias. And nung nakita nila na walang body na lumutang pero madaming dugo, is hinayaan na lang nila. Hindi na nila kinonfirm if it's true na si Ibarra ba yun or si Elias. So nasugatan ng malala si Elias dahil sa mga tama ng bala sa kanyang katawan, but then he reached the shore. So napadpad pa rin siya sa
sa Pangpang and napunta siya sa isang forest. And on that forest, nakasalubong niya si Basilio na umiiyak dahil umiiyak sa katawan ng kanyang mother na si Sisa dahil namatay si mother niya. Namatay yung nanay niya. Sinabihan ni Elias si Basilio na gumawa siya ng isang fire pit ng fire para sabi niya, pag mamatay siya is dun mo susunugin yung katawan ko at ang katawan ng mother mo. And it was Christmas Eve and the moon gleamed softly in the sky nung namatay at sunugin ni Basilio ang katawan ni Elias at ng kanyang nanay. So as life's breath slowly left his body, Elias looked towards the east and murmured, I die without seeing the dawn brighten over my native land. You who have it to see, welcome it and forget not those who have fallen during the night. So, parang sinasabi niya dito na kailangan nating harapin ang panibagong bukas at huwag na tayong lumingon sa nakaraan. O, pak, sino ka dyan? So, doon na nagtatapos yung 63 na kabanata na meron ang nobela. At after nun, hindi na nabanggit kung saan napunta si Ibarra, pero ang sabi is, nakataka si Ibarra, thankfully. And ang mga sumunod na nito is yung epilogo na ng nobela. So, andito, tinalakay yung buhay ng ibang mga characters na andoon sa nobela. Si Maria Clara is after niyang gumaling, after ng pagkikita nila ni Ibarra, out of loyalty niya kay Ibarra, is pumasok siya sa kumbento sa Santa Clara Nunnery. And then si Padre Salvi naman is nagresign siya sa bilang parish priest and naging chaplain siya sa nunnery na pinasukan ni Maria Clara. Si Padre Damaso naman is ililipat dapat siya sa isang remote province, but then kinabukasan is nakita yung katawan niyang patay na sa kanyang bedroom. And then si Kapitan Tiago naman, na dating mapagmahal na tatay, mapagmahal na tao, sa mabait at generous na tao, is naging addict siya sa opium and naging human wreck simula nung pumasok si Maria Clara sa kumpento. And then si Linyares naman na siyang pinsan ni Don Tiburcio at inaanak ni Padre Damaso ay hindi nagwagi na makuha ang pag-ibig ni Maria Clara, and he died and he was buried in Paco Cemetery. And then we have Don Tiburcio and Doña Victorina, which is same old, di pa rin sila nagbabago, but then Don Tiburcio is tumatanda na and had to wear glasses. And then we have the Alferez na siyang commander doon sa barracks na inatake, and that night is na-promote siya into a major position, and then bumalik siya sa Espanya and iniwan yung kanyang mistress na si Doña Consolacion. So, nagtapos yung novel kay Maria Clara na naging unhappy nun siya ng Santa Clara Nunnery and forever lost in the world. Forever lost and unhappy in the world kasi nawala at hindi niya na mahanap, and sa tingin niya is patay na ang kanyang minamahal. That's all po. Sana po may natutunan kayo sa aking not so short buod ng story na Noli Me Tangere. Thank you!